Praise the Lord. Minamahal, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Kristo. At sa oras nito, tayo pong lahat ay tumayo, minamahal, at sama-sama po tayong manalangin upang pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may gawa't akda ng langit at ng lupa, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power. There is hope. There is healing, salvation, redemption in Thy name. We believe in Thee, that is Lord. The leading prayer for our beloved Honorable Pastor. Have mercy upon us, O God. Anoint the words, there is Jesus. Put Thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasamay, ginagapos lahat ng demonyong hadlang sa aming pakikinig, demonyo na mga pag-aalinlangan, cast out right now and bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak. Praise the Lord. Shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po, minamahal ang kanyang dakila at banal na pangalan. At bago pang lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to the Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, the interim prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories, blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, whole blessed Almeida family, and pleasant afternoon na po sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya na narito sa dakong ito, baguhan man at mga datihan nating mga kapatiran, mula sa pinakabata hanggang pinakamatandang miyembro ng ating gawain sa lugar na ito, ay magandang mga minamahal hapon na po sa inyo pong lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At ganoon din naman, samput sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon to our beloved full-time workers at mga minamahal ating pong mga beloved singers, sa lahat ng ating mga beloved choirs, beloved musician, at sa lahat ng ating minamahal na mga bisita kung meron man, I welcome sa gawain ng ating mahal na Panginoon under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, at sa lahat po ng ating mga webcast viewers po minamahal around the globe, sa iba't ibang panig ng bansa, iba't ibang panig ng mundo, na patuloy pong umaantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Pagpalain po kayong lahat ng ating mahal na Panginoon at magandang hapon po minamahal sa inyo pong lahat. Tayo po, minamahal ko ay dumako sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain. Ang ating pakikinig po ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya ihanda po natin ang ating pong mga ballpen, ihanda po natin ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat ang ating mga sarili, yung ating mga cellphones, mga minamahal, amen, para hindi tayo madistorbo sa ating pakikinig. Itabi po muna natin yan, i-silent mode lang po muna natin yan, minamahal, para wala pong riring, amen. Wala pong maririnig tayong tawag o anumang minamahal ko ringtone mula sa ating mga messenger, para ma-focus natin ang ating atensyon sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, passion, the inner desire of our heart. Passion, the inner desire of our heart, the deepest desire of our heart. So ang gusto ng mahal na Panginoon ay maging passionate tayo sa paglilingkod sa Kanya. Because passion is the inner desire of our heart. Yan po yung malalim, mga minamahal, malalim na hangarin ng ating mga kaluluwa na tayo po ay maging passionate sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ito word, mga minamahal, ibig sabihin, tayo po ay maging close sa mahal na Panginoon, maging malapit sa ating dakilang Diyos. Yan po yung relationship na gusto ng ating mahal na Panginoon in between sa iyo at sa ating mahal na Panginoon. Upang anumang oras dumating ang ating mahal na Panginoon, we are 100% mga minimal ready for rapture. Tayo pong lahat ay handa ng sumalubong sa ating mahal na Panginoon.
So ang sabi po rito, mga minamahal, passion is a powerful feeling that show extreme desire. Yung passion daw po, mga minamahal, yung pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, that is the word passion. Kapag passionate ka, na naglilingkod sa mahal na Panginoon, it means in love ka kay Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Gustong-gusto ng mahal na Panginoon na tayo po ay in love sa Kanya. Gusto ng Panginoon na tayo po ay umiibig ng labis sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang pag-ibig ng labis sa ating buhay ng Diyos ay may gantimpalang ilinaan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya gumagawa ng iba't ibang kapamaraanan ang mahal na Panginoon para ma-inlove tayo sa Kanya. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Gumagawa ng iba't ibang kapamaraanan ang mahal na Panginoon para umibig tayo sa Kanya ng labis, para ma-inlove tayo sa Kanya. Yun po ang ginagawa ng Panginoon. Karamdaman natin, pinapagaling, problema natin, linulutas. Sa gitna ng panganib kapahamakan, liniligtas tayo ng mahal na Panginoon. May mga prayers tayo, tinutugon ng ating mahal na Panginoon. Nasa gitna tayo ng mga minamahal kahirapan, naandyan po yung pag-intervene ng ating mahal na Panginoon. Itong lahat ay ginagawa ng ating mahal na Panginoon para umibig tayo sa Kanya. Amen? Ma-inlove tayo, mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. At maraming salamat dahil sa mga ginawa ng Panginoon sa buhay natin, napatunayan natin na tayo po'y iniibig ng Diyos. Amen? Amen. He died in the cross of Calvary to prove His love. Siya po'y namatay sa cross ng Kalbaryo para patunayan sa iyo, patunayan sa akin, patunayan niya sa ating lahat na tayo po'y iniibig ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ibinigay niya ang kanyang buhay. Siya po'y naghirap. Siya po'y nagdusa, namatay sa krus ng Kalbaryo para patunayan lamang sa iyo, mapatunayan niya sa akin, sa ating lahat, na tayo po ay Kanyang iniibig. Amen? Karamdaman natin, pinagaling, problema natin, linutas, lahat ginawa ng ating mahal na Panginoon. And then, mga minamahal, in return, tayo po ay umibig din sa mahal na Panginoon dahil ang Diyos ay mabuti. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Na-inlove tayo kay Lord dahil mabuti ang Diyos. Di ba? Lahat ng inlove kay Lord, sumigaw ng hallelujah. Sumigaw ng praise the Lord. Say amen. So na-inlove tayo sa mahal na Panginoon. Ako, na-inlove ako sa mahal na Panginoon. That's why, ibinigay ko ang buhay ko sa gawain ng mahal na Panginoon, iniwanan ko lahat, pangarap ko, ambisyon ko, inuna ko ang paglilingkod sa mahal na Panginoon dahil na-inlove ako sa mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Dahil ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagpala, ang Diyos nagpapagaling ng karamdaman, ang Diyos naglulutas ng problema, ang Diyos tumutugon sa mga panalangin, ang Diyos nag-iingat araw at gabi, hindi naglilikat, hindi natutulog, hindi napapagod ang ating mahal na Panginoon. Sino ang hindi iibig sa mabuting Diyos? Sino ang hindi iibig sa mabait na Diyos? Amen? Hindi po mahirap mahalin ang mahal na Panginoon. Dahil bubusugin ka ng mahal na Panginoon ng pagmamahal niya. Kaya hindi mahirap na ma-develop ka, hindi mahirap na ma-inlove ka din sa mahal na Panginoon. So dahil in love ka sa mahal na Panginoon, paglilingkuran mo siya ng may katapatan. Ang sabi rito, mga minamahal, passion is a powerful feeling that show extreme desire. Makapangyarihan, mga minamahal ko na pakiramdam na nasa puso mo, kagaya kay Prophet Jeremiah, mga minamahal, he is one of a prophet na sobrang passionate sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Dahil siya po ay passionate sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, talagang yung kanyang passion is to preach the gospel. Sabi ni Prophet Jeremiah, he is a weeping prophet. Siya po yung iyakin na propeta. Amen? Pero hindi po siya umiiyak, mga minamahal, sa problema, hindi po siya umiiyak sa kahirapan. Umiiyak siya, mga minamahal, dahil ang gusto niya ng salita ng Panginoon ay tanggapin ng mga tao ng Israel. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen.
That is the powerful feeling that show extreme desire. Alam po ninyo mga minamalang, sabi niya, ang salita ng Panginoon na nasa aking puso ay katulad ng isang apoy na naglalagablab at nais mga minamahal ko mawala. Hindi niya mapigilan yung init ng apoy ng salita ng Panginoon na nasa kanyang puso. Gusto niya po itong i-express. Gusto po nitong mga minamahal, pakawalan, ilabas, sapagkat nag-uumapaw ang apoy, ang init sa kanyang puso. Mga minamahal, that is passion. Sobrang pagmamahal niya, sobrang galak niya sa pangangaral ng salita ng ating pinakamamahal at extreme desire or excitement about doing something. Nagkakaroon tayo ng excitement, mga minamahal, na gawin ang isang bagay dahil umiibig tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya lang po, itong inner desire sa ating mga puso, deepest desire sa ating mga puso, gusto ng kaaway, pigilan. Amen? Gusto ng kaaway, hindi tayo maging passionate sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya, gumagawa siya ng iba't ibang uri ng trap, iba't ibang uri ng bitag. Amen? At all cost, gagawin po yun ni Satanas para hindi tayo maging passionate sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Na kahit araw ng linggo, matutulog tayo. Araw ng preaching, matutulog tayo because we are not passionate. Amen? Amen. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Wala pong blessing doon. Linggo na nga lang tayo dumadalo, matutulog pa tayo. May blessing ba doon? Everybody shout, praise the Lord. Wala pong pagpapala doon, mga minamahal. So, if you are passionate serving the Lord, mga minamahal, masyado kang eager sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala kang palalampasin. Everybody shout, praise the Lord. Kahit, mga minamahal, alam mong mahirap, talagang gagawin mo. So ang gagawin ng kaaway, papatayin niya yung init ng apoy na nag-aalab sa ating mga puso para hindi tayo maging passionate sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Gagamitin niya ang trabaho para yung apoy at init, alab na nasa ating mga puso, ito'y mamatay. Dahil kapag mamatay ang init at apoy na, yung pagiging passionate natin sa paglilingkod, kapag yan ay mamatay, amen, mawawalan ka na ng gana sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. What is the bottom line kapag mawalan ka na ng gana sa paglilingkod? Anong mangyayari? Ano ang kahinatnan kapag mawalan ka na ng gana sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Mga minamahal, malalayo ka sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Kapag malayo ka sa presensya ng mahal na Panginoon, that is the critical condition of a Christian kapag ang puso mo ay napalayo na sa ating pinakamamahal. Yun ang gustong-gusto ng kaaway. Mawala yung passion sa puso natin. Gagamitin niya ang trabaho mo, gagamitin niya ang negosyo mo, gagamitin niya ang hanapbuhay mo, gagamitin niya maging loved ones mo, gagamitin niya ang maraming bagay na nasa iyong paligid para mawala yung init at apoy sa puso mo para paglingkuran ng may katapatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Itutulak ka ng kaaway na magkasala. Amen? Hindi naman Diyos ang magtutulak sa iyo para magkasala. Ang magtutulak sa iyo para magkasala, ang tutulak sa iyo para makalabag ka sa kalooban ng Panginoon. Ang tutulak sa iyo, mga minamahal, para ikaw ay magkamali, walang iba kundi ang kaaway ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos, mga minamahal, itinuturo tayo sa tamang daan. Napapansin ninyo, kapag tayo po'y nagkakasala, amen, tinatapik tayo ng mahal na Panginoon. May mga paalala, may mga chastisement, may mga pagtutuwid, may mga pagtuturo para tayo ay maitama sa landas nating tinatahak. Kagaya po ng isang kapatiran, sabi niya, siya po'y nananaginip palagi. Siya po'y naglalakad sa isang matuwid na daan. Kapag siya po'y lumiliko pakanan, may nakikita siyang malaking kamay na tumatapik sa kanya para siya po ay lumakad sa matuwid na daan. Habang siya po'y lumiliko sa kaliwa, nakikita niya sa kanyang panaginip, kamay ng mahal na Panginoon, tinatapik siya, mga minamahal, para siya po ay lumakad uli sa daan na kanyang tinatahak. Ganun ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos, nalilihis tayo sa kaliwa. Saan ba ang kaliwa? Dito pala. Ayaw ng Diyos, nalilihis tayo sa kaliwa. Ayaw din ng Diyos, nalilihis tayo sa kanan. Ang gusto ng mahal na Panginoon,
tuloy-tuloy ang ating paglakad sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon upang anuman ang mangyari sa buhay mo, may Diyos na sasama sa iyo. May Diyos na magpapatnubay sa iyo dahil lumalakad ka sa tama, lumalakad ka sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gustong-gusto naman ng kaaway, liliko ka sa kaliwa. Ang gusto ng kaaway, liliko ka sa kanan. Ayaw ng kaaway na tayo po'y susunod sa kalooban ng Panginoon. Unang talata from the book of Leviticus, chapter 26, verse 3. After verse 18. Amen. From the book of Leviticus chapter 26, verse 3 to verse 18. If ye walk in my statutes and keep my commandments and do them, then I will give you rain in due season, and the land shall yield her increase, and the trees of the field shall yield their fruit. And your threshing shall reach unto the vintage, and the vintage shall reach unto the sowing time. And he shall eat your bread to the full, and dwell in your land safely. And I will give peace in the land, and he shall lie down, and none shall make you afraid. And I will rid evil beasts out of the land, neither shall the sword go through your land. And he shall chase your enemies, and they shall fall before you by the sword. And 5 of you shall chase 100, and 100 of you shall put 10,000 to flight, and your enemies shall fall before you by the sword. For I will have respect unto you, and make you fruitful, and multiply you, and establish my covenant with you. And he shall eat old store, and bring forth the old because of the new. And I will set my tabernacle among you, and my soul shall not abhor you. And I will walk among you, and will be your God, and he shall be my people. I am the Lord your God, which brought you forth out of the land of Egypt, that he should not be their bondman. And I have broken the bands of your yoke, and made you go upright. But if he will not hearken unto me, and will not do all these commandments, and if he shall despise my statutes, or will your soul abhor my judgment, so if he will not do all my commandments, but he break my covenant, I also will do this unto you, will even appoint over you terror, consumption, and the burning argue, that shall consume the eyes, and cause sorrow of heart. And he shall sow your seed in vain, for your enemies shall eat it. And I will set my face against you, and he shall be slain before your enemies. They that hate you shall reign over you, and he shall flee, then none pursue you. Last verse. And if he will not yet, for all his hearken unto me, then I will punish you 7 times more of your sins. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Basahin natin sa Tagalog. Mga minamahal, pakinggan po nating mainam ang salita ng mahal na Panginoon. Amen. Dito po sa aklat ng Levítico, Kabanataya 26, talata po ay 3 hanggang 18. Kung lalakad ng ayon ng inyong mga palatuntunan at ingatan ninyong aking mga utos at inyong tutuparin, ay maglalagpak ako ng ulan sa kapanahunan at ang lupain ay pakikinabangan at ang mga kahoy sa parang ay magbubunga. At inyong pag-iik ay aabot hanggang sa pag-aani ng mga ubas. At ang pag-aani ng ubas ay aabot sa paghahasik. At kakanin ninyo ang inyong pagkain na sagana. At tatahan kayong tiwasay sa inyong lupain. At magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain. At mahiga kayo. At walang katakutan kayo. At aking papawiin sa lupain ang mababangis na hayop ni hindi dadaanan ang inyong lupain sa tabak. At hahabulin ninyo ang inyong mga kaaway at mga bubuhal sa harap ninyo sa tabak. At 5 sa inyo'y hahabol sa 100, at 100 ay sa inyo'y hahabol sa 10,000. At ang inyong mga kaaway ay mga bubuhal sa tabak sa harap ninyo. At lilingapin ko kayo, at palalaguin ko kayo, at pararamihan ko kayo, at papagtitibayin ko ang aking mga tipan sa inyo. At kakanin ninyo ang malaong kinamalig, at inyong ilalabas ang luma dahil sa bago. At ilagay ko ang aking tabernakulo sa gitna ninyo, at hindi ko kayo kapupuutan.
At lalakad ako sa gitna ninyo, at ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos, na naglalabas sa inyo sa lupain ng Ehipto, upang huwag kayong magiging alipin nila, at sinira ko ang mga kahoy na ng inyong mga pamatok, at pinalakad ko kayo ng mga ulong matuwid. Ngunit kung hindi ninyo pakikinggan ako, at hindi ninyo tutuparin ang lahat ng mga utos na ito, at kung inyong tatanggihin ang aking mga palatuntunan, at kasusukluman ang inyo ang aking mga hatol, na anupat hindi ninyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos, kundi inyong sisirain ang aking tipan, ay gagawin ko naman ito sa inyo. Ilalagay ko sa gitna ninyo ang sindak, at pagkatuyo, at ang lagnat na nauubos sa mga mata, at magpapalupaypay sa kaluluwa, at maghahasik kayo ng inyong binhi na walang kabuluhan, sapagkat kakalin ninyo ang inyong mga kaaway. 17, at itititig ko ang aking mukha laban sa inyo, at kayo'y masasaktan sa harap ng inyong mga kaaway. Kayo'y papupunuan ng mga napupuot sa inyo, at kayo'y tatakas ng walang humahabol sa inyo. At kung sa mga bagay na ito man ay hindi nyo ako pakikinggan, ay parurusahan ko kayong makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. There is blessing in obedience. Amen? If we obey, sabi ng Biblia, the Lord will bless us. If we disobey, sabi ng Biblia, madisappoint ang mahal na Panginoon. Susumpain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Eh sabi ng Bible, choose this day. Obedience, amen? Tayo ba ay susunod? O tayo ba ay susuway sa ating pinakamamahal na Panginoon? Ang sabi rito, mga minamahal, disobedience will cost you more. Yung pag-disobey sa mahal na Panginoon, lalo tayong mahihirapan. Everybody shout, praise the Lord. If we disobey, hindi tayo sumunod, mga minamahal, it will cost you more. It will cost us more. Ibig sabihin, maraming hirap, maraming pagod, maraming pasakit, maraming sakripisyo, maraming parusa ang darating. Ang sabi dito, if you disobey God, there is confusion. If you disobey God, there is pain and conflict. Mga minamahal, magkakaroon ng pagkalito, magkakaroon ng kaguluhan. Sabi ng Biblia, hirap, amen? At mga minamahal, mga pangyayaring hindi po natin inaasahan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. If we disobey God, sabi ng banal na Biblia, all the blessing will come upon us if we obey the commandments of the Lord. Darating po sa atin ang iba't ibang mga pagpapala ayon po sa ating binasa. Blessed ng mahal na Panginoon ang bansa ng Israel. Pinagpala sila materially, financially, yung grabing comfort, grabing pag-iingat, grabing proteksyon ng ating mahal na Panginoon because they obey the commandments of the Lord. Dahil sila po'y sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pero nabasa din po natin, sabi ng banal na Biblia in verse 35, at kung maghirap, ang sabi ng Biblia, ano pong sabi rito mga verse 14, ngunit kung hindi ninyo pakikinggan ako, sabi ng Panginoon, at hindi ninyo tutuparin ang lahat ng mga utos na ito, at kung inyong tatanggihan ang aking mga palatuntunan, at kasusuklaman nga ninyo ang aking mga hatol, na anupat hindi ninyo tutuparin ang lahat ng aking mga inuutos sa inyo, kundi inyong sisirain ng aking tipan, 16, ay gagawin ko naman ito sa inyo. Ilalagay ko sa gitna ninyo ang sindak, ilalagay ko sa gitna ninyo ang pagkatuyo at ang lagnat na nauubos sa mga mata. Magpapanglupaypay sa kaluluwa at maghahasik kayo ng inyong mga binhi na walang kabuluhan sapagkat kakainin ito ng inyong mga kaaway. At itititig ko ang aking mukha laban sa inyo at ako'y masasaktan at kayo'y masasaktan sa harap ng inyong mga kaaway. Kayo'y mapagpupunuan ng mga puot sa inyo at kayo'y tatakas ng walang humahabol sa inyo. At kung sa mga bagay na ito ay hindi ninyo ito pakinggan, parurusahan ko kayong makapito ng dahil sa inyong kasalanan. Everybody shout, praise the Lord. Imagine ha, yung parusa ng Panginoon, hindi lamang po once, hindi lamang po twice,
ito po mga minamahal ko ay 7 times hanggang sa makapitong kaparusahan ang ipapataw ng mahal na Panginoon kapag hindi po tayo tumalima sa Kanyang kautusan. Sabi ng Biblia, kapag tayo po'y sumuway sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal, it brings disaster. Magkakaroon po ng grabe pong mga pangyayari sa buhay natin, mga minamahal. Ang problema nito, ikaw lang ang nagkasala, madadamay pati ang asawa mo. Ikaw lang ang nagkasala, pati mga anak mo, madadamay. Ikaw lang ang nagkasala, pati buong pamilya mo ay madadamay, mga minamahal, dahil sa iyong nagawang kasalanan. Mga minamahal, kung babalik na rin natin, kapag tayo po ay gumawa sa kalooban ng mahal na Panginoon, mag-gain natin yung favor ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang tayo ang bibigyan ng pagpapala, hindi lang ikaw ang ibibless ng Panginoon, ibibless ng Panginoon ng asawa mo, ibibless ng Panginoon ng mga anak mo, ibibless ng Panginoon ng kasambahay mo, ibibless ng mahal na Panginoon yung mga taong malalapit sa iyo, yung mga loved ones mo, yung mga relatives mo, pagpapalain ng mahal na Panginoon because you gain God's favor. Bakit po? Dahil sumunod ka sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, the blessing will flow not only into your family, maging sa iyong mga loved ones at mga relatives, sila'y ibibless, sila'y pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan po natin si King Saul. Sabi ng mahal na Panginoon, ikaw ay magiging hari, ang iyong mga anak ay magiging hari, ang mga anak ng iyong mga anak ay magiging hari. Pero start na nag-disobey, hindi po sumunod sa kalooban ng Panginoon. Si King Saul, naputol po yung blessing, mga minamahal. Yung sumunod sa kanyang anak ay naging hari, ngunit ang anak ng kanyang mga anak ay hindi na po, mga minamahal, kailanman, mga minamahal, nakatungtong sa trono ng kaharian ng Israel. Amen? Ito'y dahil po sa pagsuway ni King Saul, dapat sana ay ang blessing ng Panginoon mula sa kanyang anak, sa kanyang anak ng kanyang mga anak, hanggang sa susunod na mga henerasyon, sila'y pagpapalain ng Panginoon. Ngunit dahil sa pag-disobey, mga minamahal ko ni King Saul, naputol ang pagpapala. Ganon na ganon sa atin. Kapag makuha natin yung favor ng mahal na Panginoon, blessing will flow. The blessing will flow. Hindi lamang ikaw, ang mga anak mo, buong pamilya mo, buong angkan mo, pagpapalain ng mahal na Panginoon dahil naandyan ka na tapat na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Naandun yung pagpapala. Kaya sabi rito, sometimes kahit alam na nating mataas ang presyo ng pagsuway, mas pinipili pa nating sumuway, mga minamahal, kaysa sumunod. Tama po ito, mga minamahal, ang iba sa atin. Pero ang iba nating mga kapwa mananampalataya, talagang pinipili nilang sumunod sa mahal na Panginoon dahil nandoon ang pagpapala. Pero ang iba naman, mga minamahal, mas pinipili pa nila, mga minamahal, na sumuway, although na alam nila na mataas, mga minamahal, ang presyo ng pagsuway. May katumbas ba? Everybody shout, praise the Lord. There is always a consequence. Amen? Kapag gumawa ka ng tama, sabi ng Biblia, kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Gumawa ka ng mabuti, mga minamahal, aani ka ng mabuti. Gumawa ka ng pagpapala, aani ka ng pagpapala. Ngunit kapag gumawa ka ng pagsuway, aani ka ng bunga ng iyong pagsuway. Amen? Mataas ang presyo ng pagsuway. Pero sometimes, nagugulat ka, nagtataka ka, mas pinipili ng ilang mga Kristiyano ang sumuway sa kalooban ng ating mahal na Panginoon kaysa sa sumunod. Ang sabi nito, disobedience will ruin our lives. Amen? Ipapahiya ka ng mahal na Panginoon. Why? Because all secret will bring to light, mga minamahal. Wala kang maitatago sa ating pinakamamahal na Panginoon. It will ruin your life. Kapag mag-disobey ka, hindi ka sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, ikaw lang din ang sumisira sa iyong buhay. Amen? Ikaw lang din ang sumisira ng iyong relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon, which is, mga minamahal, dapat i-build up natin yung ating relationship sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung paano mong binibuild up ang relasyon mo sa iyong asawa, binibuild up mo yung relasyon mo sa iyong mga anak, sa mga taong nasa iyong mga paligid. Amen? Dahil kailangan i-build up natin yung ating relationship. Each and every one of us, magsumikap tayo na yung relasyon natin sa isa't isa, mga minamahal ko, ay ma-build up natin. Ganon din ang ating relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. So disobedience will ruin your life. Sisirain ng pag-disobey, ng pagsuway natin, ang ating mga buhay. At ang sabi ng Biblia,
in the end, ipapahiya ka ng mahal na Panginoon sa karamihan ng mga tao. Why? Because all secret are revealed. All secret will bring to light, dadalhin ng Panginoon. Amen? Wala kang maitatago sa Diyos. Wala kang may kukubli sa ating pinakamamahal na Panginoon. In the right time, in the right season, yung itinatago mong sikreto, i-reveal yan ng ating mahal na Panginoon sa karamihan at ipapahiya ka ng mahal na Panginoon. Bakit po? Matagal mo nang alam na mali ang ginagawa mo, pero patuloy ka pa rin gumagawa ng kasalanan, hahatulan ka ng Panginoon. At ang sabi ng Biblia, ipapahiya ka ng Diyos sa karamihan ng mga tao. It will ruin your life. Sisirain niya yung relasyon mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito'y hindi gawa ng Diyos, ito'y gawa ng kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. Following verse, mga minamahal, Psalms chapter 107, verse 28 up to verse 30. Amen. From the book of Psalms chapter 107, verse 28 to verse 30. Then they cry unto the Lord in their trouble, and he bringeth them out of their distresses. He maketh the storm a calm, so that the waves thereof are still. Then are they glad because they be quiet, so he bringeth them unto their desired haven. Amen. Aklat ng mga awit, Kabanatay 107, mga Kabanatay 28 hanggang 30. Nang magkagayoy, nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at inilabas niya sila sa kanilang kahirapan. Kanyang pinahimpil ang bagyo na anupat ang mga alon niyaon ay nagsisitahimik. Nang magkagayoy, natutuwa sila dahil sa sila'y tiwasay. Sa gayoy kanyang dinadala sila sa daungang kanilang ibigin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So prayers are very essential in our Christian living. Napakahalaga po ng pananalangin. Amen? Dahil yung prayer natin, ito ang magiging shield natin. Everybody shout praise the Lord. Kaya, ina-advise, mga minamahal sa pangunang pangangaral ng ating kagalang-galang na pastor, na bawat Kristiyano ay maging prayerful. Bakit po, mga minamahal? Tayo po ay, mga minamahal, nasa harap ng iba't ibang uri ng tukso sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Only prayer can protect us. Amen? Yung pananalangin natin, ito po yung ating magiging shield para sa kaliwat kanan, sa likuran, sa harapan, pumana, mga minamalang kaaway sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi siya tatalab, hindi tayo masasaktan, hindi tayo maapektuhan. Bakit, mga minamahal? We are shielded by the presence of the Lord. Tayo po ay silyado, mga minamahal, tayo po ay natatabunan, mga minamahal, ng kapangyarihan ng ating mga pananalangin. Ito po ang nagpoprotekta sa atin. Kaya makita mo, kapag ang Kristiyano'y kulang sa pananalangin, tamad manalangin, hindi nananalangin, mga minamahal, madaling mahulog sa tukso. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Kaya ang sabi dito sa verse 28, nang magkagayoy, nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at inilabas niya sila sa kanilang kahirapan. Sa English, ang sabi rito, then they cry out unto the Lord in their trouble. Ano ang kanilang ginawa? Nung nakikita po nila, mga minamahal ko, na sila'y nasa harapan ng kahirapan, sila po ay nasa harapan ng pagsubok, nakaharap sila sa iba't ibang uri ng kritikal na sitwasyon. Ang kanilang ginawa ay, mga minamahal, they cry. Sabi ng Bible, they cry unto the Lord in their trouble, and He bringeth them out of their distress. Sabi ng Tagalog, mga minamahal, nang magkagayoy, nagsidaing sila sa Panginoon at sa kanilang kabagabagan at inilabas niya sila sa kanilang kahirapan. Kanyang, sabi ng Biblia, kanyang pinahihimpil ang bagyo na anupat ang mga alon niyaon ay nagsisitahimik. Nang magkagayoy, natutuwa sila dahil sa sila'y tiwasay. Sa gayong kanyang dinala sila sa daungan na kanilang iibigin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So makita mo, mga minamahal, yung bunga ng ating mga pananalangin. Ang sabi rito, mga minamahal, we know that prayer are very essential in our Christian living. Ang sabi rito, prayer leads us to obey the perfect will of our loving God. Amen? Gagabayan tayo
ating mga pananalangin, gagabayan tayo, tutulungan tayo na masunod natin yung perpektong kalooban ng mahal na Panginoon sa iyo at perpektong kalooban ng mahal na Panginoon sa akin. Dahil may programa na ang Panginoon para sa iyo. May kalooban na ang Panginoon, ilinatag na ng mahal na Panginoon ang kanyang programa para sa iyo at para sa akin. Pero sometimes, mga minamahal, tayo rin ang sumisira ng programa na sana'y ginagawa ng Panginoon para sa iyo. Dahil yun ang kalooban ng Panginoon, tayo mismo ang sumisira. Kaya ang nangyayari po, mga minamahal, nami-mislead po tayo. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Which is prayer leads us to obey the perfect will of God. Without prayer, mga minamahal, we will be distracted. Tama po yun. Amen? Without prayer, all of us are be tormented. Lahat tayo, sabi ng Biblia, mga minamahal, all of us will be distracted. All of us will be tormented po, mga minamahal, kapag kulang tayo ng prayer. Amen? Sometimes, hindi na natin alam kung ano ang dapat. Sometimes, hindi na natin alam kung ano ang tama. Sometimes, hindi na natin alam kung ano ang sakto. Hindi na natin alam kung ano ang mga bagay na dapat nating gawin. That is because, mga minamahal, kulang tayo sa pananalangin. Sabi ng ating binabasa, prayer leads us, mga minamahal, to do what is the perfect will of our loving God. Yung prayer natin, ito ang magtuturo sa atin sa mga bagay na dapat nating gawin. Hindi tayo magkakamali ng desisyon, hindi tayo magkakamali ng gagawin, mga minamahal, because we are guided by the Lord through our prayers. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, when we run away from God and disobey Him, just like Jonah, ang sabi rito, mga minamahal, we made a lot of stupid decision. Amen? Kapag tayo po ay mag-disobey, like Jonah, just like Jonah, and run away from the Lord, and disobey to the Lord, just like Jonah, mga minamahal, we made a lot of stupid decision. Tama po ba? Amen? Marami tayong nagagawang hindi tamang mga desisyon once we run away to the Lord, once we disobey the Lord. Ang ating nagagawa, mga minamahal, kadalasan, mga maling mga desisyon. Kaya sometimes, meron tayong question sa ating mga sarili. Bakit kapag lumalayo ko sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sunod-sunod ang mga kamalasan na dumarating sa aking buhay? Bakit kapag ako'y lumalayo sa Panginoon, madalas akong magkamali sa aking mga desisyon? Sometimes, mga minamahal, question natin yan. Bakit kapag lumalayo tayo sa Panginoon, sunod-sunod ang mga kamalasan sa buhay natin? Bakit kapag lumalayo tayo sa Panginoon, mga minamahal, maraming mga maling mga desisyon ang ating nagagawa? Mga minamahal, simple lamang po ang sagot dyan. Ang sagot dyan, kapag lumalayo ka sa Panginoon, mga minamahal, ay parang lumalayo, hindi lang po parang, lumalayo ka sa source of wisdom, lumalayo ka sa source of peace, lumalayo ka sa source of joy. Sino po ang source of wisdom? Walang iba kundi ang mahal na Panginoon. We need wisdom. Everybody shout, praise the Lord. We need understanding. We need knowledge from the Lord. So sino po ang source ng wisdom? Sino po ang source ng knowledge? Sino po ang source ng understanding? Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Then, lalayo ka sa source of wisdom, lalayo ka sa source of understanding, lalayo ka sa source of knowledge. Mga minamahal, sino pa ang magbibigay sa iyo ng knowledge? Sino pa ang magbibigay sa iyo ng wisdom? Sino pa ang magbibigay sa iyo ng understanding? Kaya ang nangyayari, dahil malayo ka na sa source of wisdom, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po katakataka na ang desisyon na iyong gagawin ay puro maling mga desisyon. Amen? Dahil kapag nasa iyo ang ating mahal na Panginoon, He's the source of wisdom, He's the source of knowledge, He's the source of understanding. Magkakaroon ka ng sapat na karunungan. Mga minamahal, alam mo, amen, ang iyong gagawin because you are guided by the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ginagabayan ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya't napakahalaga, mga minamahal, na wag tayong lalayo sa source of wisdom. Wag tayong lalayo sa source of joy, sa source of peace. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Imagine, just imagine, mga minamahal, the life without godly wisdom. Imagine the life without, mga minamahal, without joy, without peace, without happiness. Isipin po natin, yung buhay na walang kagalakan, yung buhay na walang makadiyos na karunungan galing sa Panginoon, yung buhay na walang kapayapaan. Sabi ng Biblia, mga minamahal,
without joy, without peace, amen, without happiness, without wisdom, knowledge, and understanding from the Lord, your life will be miserable. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Totoo po yun. Magiging miserable ang buhay mo, magiging miserable ang buhay ko kung tayo po hihiwalay sa source of joy, sa source of peace. Hindi ka na magiging masaya. Amen? Amen. So anong kabuluhan ng buhay kung wala ng kagalakan, wala ng kapayapaan? Anong kabuluhan ng buhay kung ikaw ay nabubuhay dito sa lupa pero hindi ka na-guided ng mahal na Panginoon? Ano ang sarap ng buhay kung ikaw ay nabubuhay dito sa lupa pero ang patnubay, ang presensya at pag-ibig ng Panginoon ay wala na sa iyo? Amen? Di ba nakakalungkot? Everybody shout praise the Lord. Kaya tayong mga anak ng mahal na Panginoon, mga minamahal at all cost, iniingatan natin ang ating mga sarili na hindi tayo malayo sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, nagsusumikap tayong magpuri, nagsusumikap tayong manalangin, nagsusumikap tayong dumalo, nagsusumikap tayong gawin kung anong kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil yun ang desire ng ating mga puso, ang maging malapit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Your life will be miserable without peace, without joy, without happiness, without wisdom, without knowledge and understanding from the Lord. Magiging miserable ang buhay mo. Mga minamahal, yan ang buhay natin noon. Walang Diyos. Everybody shout praise the Lord. Wala tayong Diyos na kilala. Kaya ang buhay natin noon, mga miserable ang ating mga buhay. Pero start from the very beginning na nakilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang buhay natin na napakagulo ay inayos ng Diyos. Binago ng Diyos. Pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon, not only in materially but also in spiritually blessing. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng Bible, mga minamahal, sabi ng ating pinag-aaralan, God has never changed. Jesus has never changed. His graciousness, yung kanyang kindness, are never changed. Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He will never change. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo lang po ang nagbabago. Amen? Pero ang Diyos kahit kailan, hindi po siya nagbago. He will never change. Hindi siya magbabago kahit kailan. Ang sabi nito, mga minamahal, but some point of our lives, we lost our passion for Jesus. Ito po yung nakakalungkot. Matagal na tayong naglilingkod, pero wala na po dyan yung passion ba? Paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang sabi nito, mga minamahal, we need to be passionate serving Jesus. Kailangan po nating maging passionate tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yung paglilingkod na masayang-masaya ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Yung hindi ka dumadalo dahil napipilitan ka lang. Hindi po passion yun. Amen? Hindi ka magpupuri dahil napipilitan ka lang. Hindi ka magbibigay dahil napipilitan ka lang. Hindi ka aawit dahil napipilitan ka lang. Hindi ka mangangaral dahil napipilitan ka lang. Mangangaral ka, aawit ka, dadalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon dahil nandoon yung passion sa puso mo, yung init at alab na mahal na Panginoon. Maglilingkod ako sa iyo kahit anong mangyari sa aking paligid. Sasambahin kita sa Espiritu at Katotohanan. Itataas ko, Panginoon, ang dakil at banal mong pangalan habang ako'y may buhay, habang ako'y may lakas, Panginoon, paglilingkuran kita ng may katapatan. Amen? That is passion. Nagiging passionate ka sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Because Jesus Christ has never changed. But sometimes, we lost our passion in Jesus. Do you know what is passion? Yung passion, yung definition ng passion in my own. Amen. Yung definition ng passion in my own is defined as willingness to suffer for what you love. Yun ang passion. Everybody shout praise the Lord. Yung handa kang maghirap para sa iyong minamahal. Handa kang magsakripisyo. Handa kang magtiis para sa iyong iniibig, mga minamahal. Yun ang word na passion.
That is a great love, perfect love, na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya po ng ating dearly beloved, honorable pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeda. Umakyat sa Talipa Hulusulo. What is Talipa Hulusulo? That is a lion's den. Ang sabi ng aking narinig, that is the place of no return. Pag pumunta ka doon, hindi ka na makakabalik ng buhay. Dahil ang mga tao doon ay handang pumatay, handang mamatay. Amen? Kaya kapag tumungtong ka sa kanilang kampo, hindi ka na makakabalik ng buhay. Pero ang ating mahal na pastor, although na alam nila na ang kanilang buhay ay nasa critical na kondisyon, but they are passionate, mga minamahal, obeying, mga minamahal, God's mission. Amen, yung mission na binigay sa kanila ng ating mahal na Panginoon. Handa silang sumunod. Alam nila ng buhay nila ay critical. Sabi nga nung isang prayer warrior, alam mo, Brother Joe, nung kami paalis, mga minamahal, ang sabi ng aking beloved son, babalik ka pa ba? Amen? Babalik ka pa ba pa? Kasi Abu Sayyaf, siyempre alam ng bata na kritikal yung pupuntahan ng kanyang tatay. Ang sabi ng kanyang anak, babalik ka pa ba? Sabi niya, sa pangalan ni Jesus, magkikita pa tayo. Babalik ako. Amen? Kasi yung kampo ng Abu Sayyaf, that is the place of no return. Pero ang ating mahal na pastor, dahil passionate siya na naglilingkod sa mahal na Panginoon, even in the critical area, ipapangaral niya yung salita ng mahal na Panginoon. Because gospel, that is the power of our salvation. Kailangan nang umakyat sa Talipa Hulusulo para sa ating pong mga kababayan ng mga Muslim, ipangaral ang salita ng ating mahal na Panginoon. Although ng kanilang buhay nasa kritikal na kondisyon, nasa kritikal na sitwasyon, pero walang takot na umakyat ang ating mahal na pastor kasama ng mga 12 prayer warriors, mga minamahal, because they are passionate serving the Lord. Amen? Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, passion is defined, mga minamahal, as the willingness to suffer for what we love. Amen? Mahal ng mahal na pastor ang kaligtasan ng maraming mga tao. Kaya't kahit ibuwis niya ang kanyang buhay, gagawin niya ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. 50-50 yung kanilang kalagayan. Kaya nga po criticize ng maraming mga newscaster, maraming mga politician, ang ating mahal na pastor. Dahil bagamat kritikal ang kanyang pupuntahan, mga minamahal, bakit sila aakyat doon? Pwede naman daw mag-preach sa Metro Manila, pwede naman daw mag-preach sa Luzon, sa Visayas, Mindanao. Bakit kailangan pang umakyat? Mga minamahal ko doon sa Talipa Hulusulo, ang sagot ng ating mahal na pastor, sila'y nangangailangan ng Ebanghelyo, sila'y nangangailangan ng kaligtasan, sila'y mga kababayan din natin, sila'y may kaluluwa din na nangangailangan ng langit at buhay na walang hanggang. Inakyat ng mahal na pastor ang Talipa Hulusulo, although na hindi nila tiyak o makakabalik pa sila, pero alam nila ng Panginoon ay buhay, totoo at makapangyarihan, na kailanman ay hindi magpapabaya sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Si Daniel, amen. Yung passion ni Daniel is prayer. Amen. Doon siya galak na galak ang kanyang puso sa pananalangin. Kaya umaga nananalangin si Daniel. Pagdating ng tanghali, binubuksan ni Daniel ang kanyang mga bintana na nakaharap sa east. Nagpe-pray si Daniel. Kasi yung passion niya is prayer. Pagdating ng hapon, gabi, binubuksan ni Daniel ang kanyang bintana at nananalangin. Mga minamahal, yung prosperity ay ibinigay sa kanya ng mahal na Panginoon mula sa lower rank, lower position ng kingdom, mga minamahal ko ng Babylon, itinaas ang posisyon ni Daniel. Bakit po yung favor ng mahal na Panginoon ay nasa kanya? Siya ipinagpala ng mahal na Panginoon dahil umaga nananalangin siya, tanghali nananalangin siya, hapon nananalangin siya. Yung mga taong naiinggit sa kanya ay binabantayan nila si Daniel. Ano ang kanilang masisilip upang si Daniel ay hatulan sa kamatayan? Nakita nila, mga minamahal, na sa tradisyon ng mga Babylonians, mga minamahal, ay wala pong prayer. Hindi po sila sanay mag-pray. Kaya ginamit nila yung passion ni Daniel para manalangin sa Panginoon. Ito'y sinumbong nila kay Haring Darius na patawan ng kamatayan si Daniel. Itatapon siya sa lungib ng leon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say, Amen.
Pero dahil sa terribling passion ni Daniel, kahit siya po ay itatapon na, binalaan na siya, alam na niya ang utos ng hari, na kung sino man ang mananalangin sa ibang Diyos ay parurusahan ng kamatayan, itatapon sa lungib ng leon. Ngunit si Daniel ay hindi natakot, hindi siya nabagabag, dahil alam na ang ginagawa niya ay hindi para sa tao, ang ginagawa niya ay hindi para sa kanyang sarili, ang ginagawa niya ay para maluwalhati ang banal at dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Because yan po yung passion ni Daniel. Itinapon siya sa lungib ng leon, ngunit katakataka, yung mga leon, hindi po kinain si Daniel. Although na, mga minamahal, ilang araw na pong gutom na gutom ang mga leon. Mga minamahal, yung mga anghel ng Diyos, tinikom yung mga bibig ng mga leon at hindi po kinain si Daniel. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Si Meshach, Shadrach at Abednego, they are also passionate serving the Lord. Amen? Sila po ay dedicated masyado sila sa kanila pong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Handa nilang ibigay ang kanilang buhay dahil alam nila ang Diyos ay hindi bato, ang Diyos ay hindi semento, ang Diyos, mga minamahal, ay nandun sa langit. Diyos na Espiritu at katotohanan na kinakailangang sambahin ng mga taong umiibig sa Kanya. Amen? Nag-utos ang hari dahil si King Nebuchadnezzar nagpagawa ng isang higanting larawan. At ang sabi niya, kapag tumunog ang mga trumpeta, ang mga simbalo at mga salteryo, lahat ng tao isasamba sa kanya at luluhod sa kanyang inanyo ang larawan. Amen? Narinig ni Meshach, Shadrach at Abednego, isang araw tumunog ang simbalo, tumunog ang salteryo, tumunog ang iba't ibang panugtog ng Babylonia. Nandoon, mga minamahal, si Meshach, Shadrach at Abednego, ngunit hindi po sila sumamba sa inanyo ang larawan na ito, unutos ng hari na sambahin ng buong tao ng Babylonia. Amen? Nakita ng mga tao na si Meshach, Shadrach at Abednego ay hindi lumuhod, hindi sumamba, isinumbong nila sa hari, nag-alab ang galit ng hari, mga minamahal, at nag-utos na sila'y itapon doon sa hurnuhan. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Pinatawag ng hari si Meshach, Shadrach at Abednego. Sabi ng hari, Meshach, Shadrach at Abednego, nabalitaan ko na hindi kayo sumamba sa aking inanyo ang larawan. Nag-aalab ang galit ng hari. Ang sabi ni Meshach, Shadrach at Abednego, Great King of Babylon, dakilang hari ng Babylonia, Haring Nabucodonosor, hindi man kami iligtas ng aming Diyos. Hindi kami sasamba sa iyong inanyo ang larawan. Dahil alam namin ang Diyos ng Israel, ang siyang hari ng mga hari, ang Diyos ng Israel, ang siyang Panginoon ng Panginoon. Hindi siya bato, hindi siya kahoy, hindi siya simento, siya Espiritu at mga pangyarihang Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. Ang sabi ni Meshach, Shadrach at Abednego, hindi man kami iligtas ng aming Diyos, hindi kami sasamba sa iyong inanyo ang larawan. They are so dedicated. Yung kanilang passion sa kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon, na kahit kamatayan ay hindi nila isusuko ang kanilang pananampalataya sa mahal na Panginoon. Itinapon sila 7 beses, 7 times na ininit ang hurnuhan. Itinapon sila doon sa loob ng hurnuhan. Alam po ninyo, yung mga sundalong nagdala sa kanila doon sa loob ng hurnuhan, ang unang nasunog. Pero nung nasa loob na si Meshach, Shadrach at Abednego, nakita ng hari na si Nebuchadnezzar na ang 3 hinulog nila sa hurnuhan ay naging 4 na. Mga minamahal, yun ang ating dakilang Diyos na siyang nag-iingat sa mga taong tapat na naglilingkod sa Kanya. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say, Amen. Linigtas, hindi nangamoy usok. Hindi na ni mahong usok, mga minamahal, si Meshach, Shadrach at Abednego dahil ililigtas sila ng mahal na Panginoon. That is because of their dedication, yung kanilang pagiging passionate sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, yung passion, alam po ninyo yung passion sa puso at isip natin, yung alab at apoy, init sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Yan po, mga minamahal, ang gumigising sa atin sa umaga para bumangon at magpuri, umawit sa mahal na Panginoon. Although nang iba sa atin pagod sa buong maghapon, pagod sa trabaho, pero
Mga minamahal, yung passion natin sa mahal na Panginoon, yan ang gumigising sa atin na bumangon sa umaga para magpuri at umawit sa ating mahal na Panginoon. Yung passion natin, mga minamahal, yan ang humihikayat sa atin na dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Bagamat maraming hadlang sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon dahil in love ka sa mahal na Panginoon. May nararamdaman ka pero dumadalo ka pa rin sa gawain ng Panginoon. Trials ka financially pero dumadalo ka pa rin sa gawain ng Panginoon. Hinahadlangan ka ng iyong asawa pero dumadalo ka pa rin sa gawain ng Diyos. Maraming sagabal sa trabaho, hadlang sa negosyo, pero uno-una mo pa rin ang dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Bakit ba kami minamahal? Dahil passionate ka na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. In love ka sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Yung passion sa mga puso natin, yan ang nagbibigay ng ningas at alab, apoy sa puso natin para ibigin at ibigin at ibigin at ibigin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa oras nito, awitan natin ang mahal na Panginoon. Itaas natin ang dakila at banal na pangalan ng ating buhay na Diyos, mga minamahal. Ang nais ng mahal na Panginoon ay ibigin natin siya. Gusto ng mahal na Panginoon ay maging passionate tayo sa paglilingkod sa Kanya. Paglilingkuran natin ang Panginoon ng walang pagtanggi, walang pag-alinlangan. Na kahit po anong sagabal sa ating pagsunod, ay uunahin pa rin natin sundin kung anong kalooban ng mahal na Panginoon. Awitan natin ang Diyos. Pulisino, sumasamo, bigo sa nais, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan, ako'y tuluyan lalayo. Minsan ay katulungan, bakit kaya mapag-ingay ang isasal? Di ko maunawaan, ngunit alam ko di ko kaya sa iyong mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung ang magkukulang sa iyo, maalahan at turuan mo, malaman ko ang tanging susunod. Hallelujah! Ang iyong kamay ay kailangan ko hanggang sa pagdaras sa iyo. Kahirap ng malakad ay saglit at huwag mo mapabayaan. Pagkat sa iyo lagi natin pag-ibig at nagtulad sa aking Hallelujah! Ay may mawit sa mahal ng Panginoon. saan may katanungan, pag-ibig na mapagkal ang isang hindi ko maunawaan, ngunit alam ko di ko kaya sa'yo mawawalan. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may
Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Minamahal sa oras nito, tayo po'y sama-samang manalangin sa mahal na Panginoon. Hallelujah, na tayo po'y tulungan ng mahal na Panginoon na hindi malayo sa Kanya. Tulungan tayo ng mahal na Panginoon maging maningas ang ating pag-ibig, ang ating pagmamahal sa Kanya. Huwag tayong papayag, minamahal, na anumang bagay na nasa ating paligid ay ilayo tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. May manalangin, mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, narito po kami sa iyong banal na harapan. Dumudulog at nagsusumamo, dumadalangin, mahal na Panginoon, na huwag mo kaming pababayaan, mahal na Panginoon. Patubayan mo kami sa aming paglilingkod sa iyo. Tulungan mo kami sa aming paglilingkod sa iyo na magawa namin, mahal na Panginoon, ang iyong perpektong kalooban para sa buhay ng bawat isa sa amin. Palakasin mo kami, patatagin mo kami, mahal na Panginoon, upang kami manatiling tapat na naglilingkod sa iyo hanggang sa araw ng iyong dakila at banal na pagdating. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. As a point of contact, minamahal, ipatong po natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay, sa parte po ng ating katawang may karamdaman. Isipin po natin, mga minamahal, na nakapatong sa ating mga ulo ang kamay ng ating mahal na Panginoon, sa ating pong mga webcast viewer, sa inyo pong mga gadget, mga minamahal, ilagay po ninyo ang inyong mga kamay sa inyo pong mga screen. Ang Diyos po ang manalangin, magpala sa bawat isa sa atin. Mapagpala namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa oras na ito, mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin ng aming kagalang-galang na pastor. Mahabag ka sa amin, mawa ka sa amin. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay, ipatong ito sa aming mga ulo. Sa pangalan ni Jesus, anumang uri ng karamdaman, ikaw ay magpagaling, ikaw ay gumaling, problema, ikaw ay malutas. Sa pangalan ni Jesus, leading prayer for beloved Venerable Pastor, against of sickness be healed, problem be solved, infirmities cast out, demonyo ng karamdaman, panghihina, palupaypay, palanamig, pag-alinlangan, demonyo ng kahirapan, kawalan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po ang kanyang dakila at banal na pangalan sa oras nito. Minamahal, tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Itaas po natin. Minamahal ko ang ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And then jump 3 times, express the loud to our dearest Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you. There is Jesus. I love you. There is Jesus. And I love you. There is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian po, at pagsamba ay natatanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Luwalhatiin po ang dakila at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, at tayo po'y dumako sa ating special love offering sa mga kapatid po natin. Mga minamahal na